Uy, ngayong hapon bago tayo magpaalam, nako, kailangan makinig kayo dahil tungkol po ito sa pera at kung paano po tayo makakabenepisyo sa mga retirement benefits na handog ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung narinig nyo na yung MP2 ng pag-ibig, aba, meron parang ganyan ang BSP. Pakilala po natin ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Walang iba kundi si Miss Cheryl Ofracio, ang Deputy Director ng Pera Technical Working Group. Magandang umaga po sa inyo, Miss Cheryl. Magandang umaga, Miss Nina, Sir Mix. Magandang umaga sa ating mga nanonood sa inyong programa. Nagpapasalamat kami sa inyo sa pag-imbita sa BSP para pag-usapan ang pera. So, napakahalaga yung pera. Yay. Acronym kasi yan. Baka Acronym sabi yan, nila, acronym. ano ba ang ibig sabihin nito pera at ano ang benepisyo nito sa isang ordinaryong Pilipino? Okay. So, ang pera or personal equity and retirement account, hindi ito yung mga nasa wallet natin, syempre. Sana so, nga hindi yan, Sana, hindi sana. yan. Oo. So, Okay. ito yung voluntary savings program. Isinabatas ito under Republic Act number 9505 noong 2008 pa. So, matagal na ito, although officially na-launch siya noong 2016. No? So, ito ay isang paraan para yung mga kababayan natin ay magkaroon ng karagdagang ipon para sa pagre-retiro, no? So, it will supplement kung may marireceive ka sa SSS or GSIS, pangdagdag po ito. So, voluntary siya, meaning hindi po siya mandatory, hindi sa pilitan. So, ang pag-iipon po ay depende sa ating capacity ng pag-iipon. Opo, so paano mag-set up ng account? Pero bang age limit? Okay. Dapat ba pa-retirement na o pwedeng as early as an adult? Okay. Actually, ang kailangan lamang ikaw ay 18 years old pataas. Ayun. So, ang importante lang meron kang tax identification number. Kasi Check. madami PIN siyang number. tax incentives, no? So, walang maximum age sa pag-i-invest. So, kahit nag-retire ka na, pwede ka pa rin mag-open ng pera. Pero mawi-withdraw mo lang kasi siya after 5 years. So, halimbawa, 60 ka na, you have to wait for 5 years bago mo siya makuha. Okay. Sana okay, buhay pa ako Umabot noon, pa. di ba? Grabe naman, syempre naman. Hindi. That's a Oo. practical question. Totoo yun. What if- Tama what naman, if, tama naman. Oo. Sa kasamaang palad, Oo, wala ka na. tama, Paano tama. yun? Ang pag ikaw po ay sa kasamaang palad, ang contributor ay namatay, yung naipon mong funds ay ibibigay sa inyong mga beneficiary. Pero ang maganda po sa pera, wala kasi siyang estate tax. Currently, ang estate tax is around 6%, no? Pero pag pera po, pag nilipat mo siya sa inyong mga beneficiary, wala po yan tax. Uy! So, isa yan sa mga tax benefits ng pera. Walang ibang retirement program na may ganyang incentive. So basically, ma'am, pwede po tayo mag-invest, sabihin X amount, tapos antayin mo lang. Aantayin mo lang. mag-earn po siya ng interest. Parang time deposit. Parang gano'n. Opo, ang kaibahan lang nito sa time deposit, meron siyang age requirement. So you can withdraw it pag 55 years old ka na and nakapag-contribute ka na ng 5 years. So ang time deposit kasi 'di ba may maturity din siya. The same way, ito mas longer lang yung horizon kasi for retirement talaga siya. Oo. So, magkano ang minimum na maaaring ihulog dito po sa, kunyari, meron kang pera account? Okay. So wala tayong standard na minimum, no? So each administrator, yung nangangasiwa ng ating mga account, meron silang kanya-kanyang policy pagdating sa minimum. May ibang administrator na 500 pesos lang ang minimum. So kayang-kaya. And then meron din namang 1,000, meron 2,000. So depende. So ang mahalaga po sa ating mga kababayan na gustong mag-open, alamin po natin yung details ng mga pera administrators, tapos pipili po tayo kung ano yung nababagay sa ating kakayahan and ano yung kaya nating itustos habang tayo ay naghuhulog. So Oo, pwede so i-top how- up. Yeah. Sorry, pwede top up. Oo. Oh, pwede. Pero how do you open an account muna? Okay, so what you do is you go to a pera administrator. Saan po Currently, meron na tayong 6 Okay. na pera administrator. So we have Atram Trust Corporation, BDO Unibank, BPI. So meron din tayong Dragonfly, kung familiar tayo sa mga stockbrokers. Yes. Luna Securities, and forthcoming yung Salamea. So meron silang mga digital apps and mga platforms na kung saan pwede tayong mag-open. Yung iba naman, yung ating mga bangko, meron din sa kanilang mga branches. Pwede din tayong pumunta sa kanila para mag-open. Wait, so pero yung bangko meron rin silang sariling parang ganyan. Opo, Ba't i-offer nila to? I mean, Yung BDO and BPI, ang pera ay isa sa mga products na kanilang pwedeng i-offer. So, Okay. if you want to open a pera, you talk to their personnel, frontline personnel, and inform them na gusto ko pong mag-open ng
pera under BDO or under BPI, paano po yung process. Ganyan. Ayun. Or sa mga digital apps naman, pupunta lang kayo sa apps ng halimbawa Dragonfly, ng Atram, or ng Luna. And then may process na po dyan kung paano ka mag-fill up ng mga information. Ganyan. Anong requirements? Ang kailangan Like lang documents. po, okay, ang kailangan lang, as I mentioned kanina, TIN, so tax identification number. Hindi kailangan yung card kasi syempre, when we Opo. start working years back, baka nawala na yung mga cards Yung natin. original, Ang no? kailangan lang yung number and then one government ID. Just one is okay. And then other requirements will probably be set by the per administrator. Pero kayang-kaya naman po yan. Opo. So, Opo. give us an example ng computation after 5 years. Ganito na lang. So, halimbawa, kasi ngayon ang pera, meron siyang maximum limit annually na 200,000 for local employees, halimbawa, or self-employed dito. Sa mga overseas Filipinos, ang limit niya annually is 400,000. So, dinoble ito kasi karamihan sa ating mga overseas Filipinos walang SSS or GSIS kasi GSIS for government, no. For SSS, ang karamihan sa kanila is voluntary savings under SSS. So pera is a good way for them to have a supplement. So kaya mas malaki yung limit for overseas Filipinos. Pero dito sa atin halimbawa 200,000. Minaximize natin yung 200,000 for the year, no. And nag-contribute tayo for 30 years na lang. Kasi yun yung pwede kong i-calculate. Ang pwede mong makuha kasing funds after 30 years, kung tuloy-tuloy yung hulog mo, around 13 million. Parang ganun. Assuming na ang performance ng mga investments mo ay around 5% siguro. So, mga ganun. Pero kung sa non-pera mo kasi siya ilalagay, mga around 11. So, malaki yung difference. Kasi yung difference na yun would be the tax benefits na in-offer ng pera. Kasi as I mentioned, walang tax ang performance ay ang income ng lahat ng investment outlets mo under pera. Okay, pero 30 years, medyo ang tagal po nun. Medyo Wala ba matagal yung 5 years lang? Lagyan niyo Pero kami ng minimum- sample ng 5 years. Minimum 5 years ang pwede mong i-pull Oo. out. Pwede mong i-pull out. So, ang kailangan mo lang, Kunyari. kung 200,000 per year, i-multiply mo siya ng 5 years, around 1 million. Opo. Wala pa dyan yung earnings. Okay. So, kung nag-assume ka, halimbawa, ang performance ng market ngayon is nasa 5%, halimbawa, that's around 50,000 siguro, if my calculation is correct. So, idadagdag mo lang siya. Pero nagko-compound kasi siya. Yes. Since hindi mo siya pwedeng i-withdraw in 5 years, yung kinita mo this year, isasama siya sa balance ng iyong pondo, and then i-reinvest siya. So, Okay. nagko-compound siya. So, mas mataas yun. Yes. Oo, yun. So, yan So, yung more or less, mga maximum. 1.5 siguro. Tsaka maganda kasi 1.5 minimum. million after 5 years, dun sa maximum na 200,000 a year. 200,000. So, depende yun kung ano yung gusto mong makuha after 5 years, halimbawa, yun yung ipuput up mo. Pero hindi mo kailangang punuin yung 200,000. Di ba Kung- pwedeng 1,000? Pwedeng 1,000. Kung yun lang yung kaya mo, and hindi rin siya kailangan tuloy-tuloy. Oo. Pwede din na kung may pera ako today, maghulog ako, and next month parang wala akong malagay, di okay lang. Then, next time na lang kung meron kang extra. Doon ka na lang. Importante, meron kayong gagawin. Yes. Diba? Oo, very important na very early on Yes. mag-invest na To tayo. set up for your savings and eventual retirement. So ulit ma'am, paano po, kumbaga siguro, saan sila pwedeng lumapit? Pwede ba Okay. ito online, Okay. etc.? Sige. So, kailangan lang nila pumunta sa mga pera administrators. Sa BSP website, meron kaming microsite dyan about pera. Lahat ng information about pera nandoon. Nandun din yung mga directories ng ating mga administrators. So, halimbawa, nakapila na sila ng administrator. Meron yan sa mga website or platforms ng mga administrator na pwede nilang i-click, and doon makikita nila yung process. Ayan, alam mo, tingin ko okay rin talaga to sa mga OFW na may extra at saka at least hindi nila magagastos sa mga kung ano-ano. Di ba? Kasi it's a disciplined saving talaga. Yes, Discipline. yes, yes. Oo, But kasi- hindi namin, gusto namin i-emphasize na hindi bawal kuhain Pwede siyang i-withdraw, pero in very strict circumstances lang, like nagkasakit yung contributor or na-disabled siya or sa kasamaang palad na matay yung contributor, pwede niyang kuhain. Kasi halimbawa si contributor kasi sabi niya after 3 years, hindi niya na hinintay yung 5 years. Kinuha niya na. May penalties kasi siya. So, para unless din may madiscipline, reason. para madiscipline Okay. tayo na mag-put up for our retirement. And ang pera kasi hindi lang siya nagbibigay ng benefits sa mga contributors. Even employers, halimbawa yung employer nyo, mag-contribute para sa mga accounts nyo,
mas malaki actually yung benefit na makukuha nila. Kasi lahat ng kinontribute ng employer nyo sa pera ng mga empleyado, they can use it as deduction sa kanilang income tax payable for the year. And hindi lang 100%, 150% ng kanilang contribution, pwede nilang gamitin na deduction. Ayun, ang ganda. Okay, ma'am, naku, maraming salamat. Sana po ay mag-research po kayo kung 'di ba may gusto pa kayong malaman, just go to the BSP website. Opo. But as of now, it's very easy. You just need a TIN number, kahit One government magkano. ID? One government ID. Minimum 500 pesos? Pwede. 500 Pwede. pesos. Oo, ayan. So, ayan po, isipin po natin. Naku, maraming salamat sa ating Deputy Director ng Pera Technical Working Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Ms. Cheryl Ofracio. Thank you po. Thank you po. Magandang araw.